Isang pagbati sa lahat ng mga Ophirians o mga Filipinos. Marami pong nagre-request na mag-comment daw tayo tungkol sa US-Iran conflict. Sa totoo lang, ang comment na ito ay karugtong na lang ng paunang comment natin tungkol sa mga nangyayari dyan sa Middle East. Kung naaalala nyo pa, may isiningit kaming video noon na i-upload October 11, 2019. Nagbigay kami ng petsa. Sinabi namin, mark this day, October 2, 2019. Sinabi namin sa bandang dulo, 22 minutes and 52 seconds na kailangang makauwi ang mga OFWs because a big day is coming. Ipapaliwanag namin sa video na ito kung bakit. Habang ginagawa ang Two Witnesses series, naramdaman natin something unusual is brewing. 3 buwan pa lang po ang nakakalipas, eto na. Sinindihan ng Amerika ang mitya na magdudulot ng domino effect para ma-involve ang maraming bansa. Kung inaakala nyo na Iran at Iraq lang ang involved dyan, hindi po. Buong lahi ng Shemite ang involved dyan. Buong Asia, the Two Witnesses warned the whole world. Nagbigay po ng warning ang Two Witnesses, but nobody listened. At hanggang ngayon, hindi pa rin sila pinakikinggan. Ngayon, bago natapos ang taong 2019, nagkaroon ng pinagsamang naval drill ang 3 bansa, Iran, Russia at China. Significant po yan dahil kung mapapansin nyo, tila pa isa-isang inihahanda ng Russia at China ang lahi ni Shem. Ito lang po ang pumipigil dyan. Revelation chapter 7 verse 2 hanggang 4. Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living Elohim. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servants of our Elohim on their foreheads. Ang sinasabing anghel mula sa silangan ay hindi nauugnay sa anumang relihiyon. Wala pong relihiyon ang anghel. Wala ring sinabi sa Biblia na magtatayo ng relihiyon o sekta ang anghel ng silangan. Sana tanggapin nyo ang katotohanan yan. By this time, sana unti-unti nang lumilinaw sa lahat ang paulit-ulit naming sinasabi tungkol sa West Philippine Sea. Hindi dapat magamit ng European powers ang West Philippine Sea. Hindi dapat magamit ng Japhetites ang West Philippine Sea dahil manganganib ang buong lahi ni Shem. Itong kasalukuyang nangyayari sa pagitan ng US at Iran ay parang isang mahabang series, parang teleserye na palapit na sa climax. Nakafocus ang karamihan sa pagpatay ng US kay Major General Qasem Soleimani, isang Iranian leader. Nangyari ang insidente sa Baghdad, Iraq. Ipinagluksa ng libu-libong Iranian at Iraqi ang pagkamatay ni Soleimani. Gaya ng madalas sabihing dahilan, terrorism and threat to homeland security ang reason. Humihingi ng katibayan ang Iraq na si Soleimani ay isang terrorist, pero walang ibinibigay ang US. Ngayon, sa kalooban ng mga Iraqi, alam na this, na ihahalin tulad nila sa pangyayari kay Saddam na ikinabagsak ng bansang Iraq. Kasunod nun ang paghihirap ng mga Iraqi. Sariwa pa at hindi pa nakakalimutan ang nangyari. Kaya, huwag kayong magtataka kung bakit nagkaroon ng proposisyon ang Iraqi Parliament na paalisin ang US sa lupain ng Iraq dahil sa ginawa nila kay Qasem Soleimani. Ano ang sagot ng US sa Iraq? Hindi sila aalis hanggat hindi raw nagbabayad ang Iraq ng mga ginastos nila upang maitayo ang airbase doon na umabot sa billions of dollars. Kung dati-rate magkaaway ang Iran at Iraq, ngayon sila ang magkakampi dahil sa pagkamatay ni Qasem Soleimani. Kung titingnan nyo, parang napakababaw ng dahilan ng US-Iran conflict. Pero ang totoo, malalim po yan. Nag-pile up na ang history. Kumbaga, sumobra na at kailangan ng kalisin. Yan ang sentimiento ng mga Iraqi at Iranians. Kailangang balikan natin ang mga nakaraan mula 1900 para maunawaan kung gaano kalalim ang pinaghuhugutan ng mga Iranian.
Ang Iran ay mailalarawan bilang isang tipikal na bansa, walang alam sa kayamanan ng kanilang lupain. Sila yung mga taong nakikita nating may kamelyo at naglalakbay sa disyerto, nakatira sa mga tent. Sa isang salita, primitive pa noong 1900. Taong 1908, pumasok ang United Kingdom para sa oil exploration. Isinilang ang Anglo-Persian Oil Company. Napalitan ang pangalan nito noong 1954, naging British Petroleum. 1914, nag-alok ng tulong ang Britain para maisagawa ang oil extraction. Pero ang kondisyon, 51% ang para sa Britain, ang 49% ang para sa Iran. 1925 to 1941, naging Shah ng Iran si Reza Pahlavi. 1941 to 1979, pumalit ang anak na si Muhammad Reza Pahlavi bilang Shah ng Iran. 1951, naging Prime Minister si Mossadegh. Sa kanyang pamamahala, pinagkaisahan ng Parliament na maging nationalized ang oil. Masyadong nationalistic itong si Mossadegh. Siya yung nag-instigate na sa atin ang oil. Bakit mas malaki pa ang napupunta sa Britain? Inilipat ni Mossadegh sa national government ang pamamahala ng langis. Dito nagsimulang pagkaisahan ng Europe at Amerika ang Iran. Nagsimula ang trade embargo at export bans laban sa Iran. Isa lang ang kahulugan niyan, pababagsakin ang ekonomiya ng Iran. Nakikita nyo na kung paanong sinimulang gipitin ang Iran. Huwag niyong kalimutan, biblically, Iran is a Shemite territory. Diyan tumira si Noah at Shem pagkatapos ng baha. Diyan din lumaki si Peleg at Joktan bago naghiwalay ang magkapatid na Hebrews. Pumunta si Peleg sa west at sa kanya nagsimula ang mga Israelite Hebrews na sina Abraham, Isaac at Jacob pababa. Si Joktan naman ay napunta sa silangan, tayong mga Orientals. Lahat tayo ay Shemites dito sa Asia. Ituloy natin ang history ng Iran. 1953, pinabagsak si Mossadegh ng isang kodita. There are unconfirmed reports na ang kodita na ito ay inspired ng pinagsamang CIA at MI6 o British Intelligence Unit. Note, unconfirmed po yan. Pero alam na this. Pagkatapos ng kodita, ipinalit o ibinalik nila si Reza Pahlavi. Itong si Pahlavi ay good terms ito sa West. 1963, itinatag ni Pahlavi ang White Revolution. Kumbaga, ito yung pagtangkilik sa Western lifestyle, ideology at civilization. Ngunit ito ay labis na tinutulan ng maraming conservative Iranians. Kung napanood ang Mystery Babylon, dapat niyong mairelate na ang Iran ang naging lugar ni Shem at Noah noong humiwalay sila sa Babylonian system. So, expectedly, ultra-conservative ang population niyan kung ikukumpara natin sa liberated lifestyle ng Europeans. May isang influential conservative person na labis na tumutol sa White Revolution ni Reza. Yan ay si Ayatollah Khomeini. Note, iba po ang Khomeini sa Khamenei. Magkaibang tao po yun. Sa panahon na yun, naka-exile si Ayatollah Khomeini. Kung kaya, binaliwala na ni Pahlavi ang influence nito sa mga tao. Ang hindi alam ni Pahlavi, nire-record ni Ayatollah ang kanyang mga sermon sa cassette tape at may nagdadala sa Iran. Pagdating doon, yung mga tao na ang nagpapareproduce. Kumbaga, underground campaign ang nangyari at hindi na malayan ni Pahlavi. Sa ganung paraan na pag-isa ni Ayatollah ang mga Iranians na humantong sa pagbagsak ni Pahlavi bandang huli. August 19, 1978, sinunog ang Cinema Rex sa Abadan. 420 civilian ang namatay kasama ang mga bata. Nagsisihan ang kampo ni Pahlavi at ang kampo ni Ayatollah kung sino ang may gawa. Hanggang ngayon, unsolved crime ang Cinema Rex. Isa lang ang epekto ng insidente. Yun ang nagpasiklab ng revolution. January 16, 1979, tuluyan nang napalaya si Pahlavi kasama ang kanyang buong pamilya. Then,
2 weeks later, February 1, 1979, nakauwi si Ayatollah Khomeini at sinimulan niyang itatag ang Islamic Republic of Iran. Dito na natapos ang monarchy ng Iran at naitatag na nga ang Islamic Republic sa pamumuno ni Ayatollah Khomeini. Now, November 1979, nagkaroon ng hostage-taking crisis. 52 Americans ang dinukot ng mga ultra-conservative Iranians. Ngunit, pinalaya naman nila ito noong naupo na si Reagan bilang presidente ng Amerika. Lahat ng mga pangyayaring ito ay naka-factor in sa kasalukuyang pangyayari. 1980 hanggang 1988, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq. 1.5 million ang namatay pero hindi klarado kung pinagsama na dyan ang dalawang bansa. Sa panahong yun, magkaibigan ang Iraq at ang US. Mabangong mabango si Saddam sa US. Ang US ang sumuporta kay Saddam upang kalabanin ang Iran. 1988, pinabagsak ng US ang passenger airplane ng Iran. 290 ang namatay, 66 nun ay mga bata. Ngunit, sabi ng US, yun daw ay isang aksidente lamang. Sa parang, sorry, aksidente po yun. 1995, nag-impose si Clinton ng oil and trade sanctions laban sa Iran. Tandaan po natin na kapag mayroong trade sanctions, disaster po yan sa economy ng isang bansa. 2003, inihinto ng Iran ang uranium enrichment program. Sa hindi po alam, ang uranium ay ang ginagamit sa production ng nuclear bomb. 2006 hanggang 2010, 4 na sanctions pa ang ipinatupad ng US laban sa Iran. Una, stop uranium enrichment. Pangalawa, stop exporting weapons. Pangatlo, banking restrictions. At pang-apat, trade and travel restrictions. 2012, bumagsak ang value ng Iran currency by 80% kontra sa dolyar. 2015, nagpatupad si Obama ng nuclear deal sa Iran. Ano ba ang deal? Simplihan natin. Magbibigay ang US ng mga incentives sa Iran basta huwag silang gagawa ng nuclear. Limited lang ang uranium enrichment hanggang 3.5% purity lamang. Hindi pwedeng umabot sa 20% na ginagamit sa missile. Marami pang mga stipulations pero kinuha lang natin yung pinaka-importante. Noong naupo na si Trump bilang presidente ng Amerika, binawi niya noong 2018 ang nuclear deal. Para bang ganito lang, ayoko nang ituloy ang deal na yan. At kapalit nun, nagpatupad pa siya ng mga sanctions laban sa Iran. Para bang bata ang Iran na pinangakuan mo ng incentives basta susunod sila sa mga kondisyon. Tapos, bigla mong sasabihin na, ayoko na, hindi ko na ibibigay ang incentives, cancel na ang deal natin. Hindi biro-biro ang epekto nun sa economy ng Iran. Natural, aalburuto ang Iran. Ang sagot ni US, kung aalburuto ka, papaluin kita. At yun ang ginawa ng US. Matapos niyang i-cancel ang nuclear deal, binawi ang pangako, pinalo niya pa ang Iran. So pag sinabi namin pinalo, yan yung mga sanctions. Habang nangyayari ang ganyan na pagtrato sa Iran, nagbigay ng warning ang Russia. Kinundina niya ang ginagawa ng US. Ayon sa Russia, nagbabadya yan ng isang malaking kaguluhan. Dapat niyong mapanood ang buong 2 witnesses para maunawaan bakit puro pagkondina ang laging ginagawa ng Russia mula pa sa nangyari noon sa Libya, Iraq, Syria at ngayon ay Iran. Makikita nyo ang totoong Russia. 2018, nagpatupad si Trump ng panibagong oil and banking sanctions laban sa Iran. Ngayon, bandang huli, katapusan ng taong 2019, nangyari na nga itong pagpatay kay Soleimani at sa mga kasamahan nito. Ngayon, bakit natin sinimulan sa 1908 ang pag-analisa? Dahil lahat iyan ay naka-factor in bakit may tampo ang Iran sa US. Isang tampo na naging paghihimagsik at galit dahil sa ginawang pagpatay ng US ngayon kay Qasem Soleimani. Kumbaga, napuno na talaga. Makikita nyo rin kung anong klaseng pagtrato ang inabot ng Iran. Simplihan lang, ilagay mo ang iyong sarili sa katayuan ng Iran.
Sinabi ng US, kapag daw gumanti ang Iran dahil sa pagpatay nila kay Qasem Soleimani, bobombahin ng US ang mga cultural sites ng Iran. Para bang sinasabi ng US na, sige, gumanti ka, sirain ko yung mga iniingatan at ipinagmamalaki mong heritage sites. Ngayon, tingnan natin ang bigger picture. Magkaaway ang Iraq at Iran sa loob ng napakahabang panahon. Pero, bakit ngayon kumampi ang Iraq sa Iran? Kung natatandaan pa, mula noong 1980 hanggang 1988, ginamit ng US ang Iraq upang pabagsakin ang Iran. Ibig sabihin, nasira ang relasyon ng magkapitbahay na bansa. Bandang huli, iniwan sa ere ang mga Iraqi at pinatay si Saddam na nagresulta sa pagbagsak ng Iraq. Sa mga Pilipino, yan ba yung tinatawag nating manggagamit? Parang ganun nga. Natauhan na ang mga Iraqi at ang pagpatay ng US kay Qasem Soleimani ang lalong nagpatibay para maibalik ang nasirang relasyon ng Iran at Iraq. Ngayon, bakit mahalagang maunawaan ang dynamics na ito? Kasi ang conflict na yan ay hindi confined sa US, Iran at Iraq. Hindi po confined yan. Unang-una, look at the worst scenario. Saan kakampi ang Russia? Sa Iran at Iraq. Kung papipiliin naman ang China, saan kaya yan kakampi? Siyempre sa Russia, Iran at Iraq. Ngayon, ang India, saan kakampi? Kahit naman may conflict ang India at China dahil sa border issues, mas malamang sa China at Russia yan sasama. Isang malaking puwersa din ang Africa. Saan kakampi ang Africa? Sa pinagdaanan ng mga Africans sa kamay ng US at Europeans, gaya ng transatlantic slave trade at apartheid. Sa tingin nyo, saan kakampi ang Africa? Siyempre sa China at sa Russia. Alam na this. Ngayon, kitang-kita na natin na ang buong lahi ni Shem ay magkakaisa. Buong Asia, karagdagan pa ang Africa na magkahalong lahi ni Shem at Ham. Huwag kalimutan na ang Israelites ni Shem ay kumanlong sa Africa ni Ham noong nawalan sila ng lupain. Tandaan po ninyo ang nangyari noong 70 AD nung sinakop ng Romans ang Jerusalem. Na-disperse po or na-exile itong lahi ni Shem, itong mga Israelites, at tumakbo ang karamihan sa kanila papuntang Africa. Doon kay Ham nagkanlong. Ngayon, sa Middle East, ang natitirang kaalyado ng US ay ang mga Europeans na umukupa sa lupain ng Israel. Yung mga artista sa Hollywood. Ang Saudi Arabia naman ay 50-50 tayo dyan dahil sa OPEC. Pero huwag nating kalilimutan, Arab world pa rin yan. Kung ang Iraq ay bumaliktad at kumampi sa Iran, maaari ding sumama ang Saudi. They speak a common language, a common culture, and they are neighbors. Ipasok mo ang prophecy tungkol sa Magog War. Yung matutuyo ang Hiddekel, 200 million soldiers mula sa silangan ang dadaan doon. Boom! Ang linaw ng larawan. Para kang nanunood ng Hollywood movie. By the way, huwag nyo pong imaginein na ang Hiddekel ay nasa ilalim ng Indian Ocean at doon magmarcha ang mga sundalo. Ginawa nyo namang comedy. Ngayon, ang Pilipinas, saan dapat lumugar ang mga Ophirians, ang mga Pilipino? Pansinin nyo, kung ang West Philippine Sea ay hindi nawala sa Pilipinas, maaari itong gamitin ng US at European allies upang paralisahin ang China. Makakatanggi ba ang Pilipinas kapag ginusto ng US? Hindi. Bakit? Kasi hindi natin kakayanin ang mga sanctions ng US kung hindi natin ibibigay sa kanila ang WPS. Pangalawa, allied country tayo ng US. Ngayong nakontrol ng China ang WPS at hindi magamit ng US o kaya European forces, pwede bang magpatupad sila ng sanction laban sa atin dahil hindi nila nakuha ang gusto nila? Of course, hindi. Napaka-irrational nun.
Ngayon, bilang kabuuan ng larawan, makikita natin na ang panahon na mismo ang nagtakda na magkaisa ang Asia. Sa aming pananaw, divine will po yan dahil iisang lahi tayo ni Shem. Lahat po tayo ay Shemites. Sa panahon ng Magog War, tandaan na si Magog ay Japhethite at ang lumalabas ngayon ay kinakalaban nila ang mga Shemites. Nagko-culminate na ang sumpa ng Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between your seed and the woman's seed. Shemites ang seed of the woman. Prophecy is simple. Ginulo lang ng mga doktrina. Panoorin niyo po ang Creation series at Babylon series para makita niyo ang kaugnayan ng Genesis sa kasalukuyang mga nangyayari. Muli po kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Ophirian Heritage. Para naman sa mga new subscribers, welcome to our channel. Stay close po kayo. Lagi niyo pong aabangan ang ating mga videos. More than you realize, malaki po ang maitutulong ng mga kaalamang aming inilalabas. Hanggang sa muli, be blessed, Ophirians!